The next station is EDSA. Ang susunod na estasyon ay EDSA Station. Ang EDSA Station ay isang estasyon sa LRT-1 na matatagpuan sa sangandaan ng Taft Avenue at EDSA, isa sa mga pangunahing lansangan ng Kalakhang lungsod. Ipinangalan ang estasyon sa EDSA, na pinangalanan naman kay Epifanio de los Santos. Pero, sino si Epifanio de los Santos? Si Epifanio de los Santos na nag-iisang anak ng mayamang hasyenderong mag-asawa na sina Escelastico de los Santos at Antonina Cristobal ay isinilang sa Malabon noong 7 ng Abril taong 1871. Una siyang nag-aral sa ilalim ng isang pribadong guro na si Jose A. Flores. Pagkatapos tapusin ang kanyang unang mga taon ng pag-aaral sa ilalim ni Jose A. Flores, nagpatuloy siya ng pag-aaral sa Ateneo Municipal de Manila kung saan natapos niya ang kanyang bachelier ng sining at natamo ang pinakamataas na karangalan, o summa cum laude, noong Marso taong 1870. Noong 1891, kumuha siya ng pagkaabogasya sa Universidad ng Santo Tomas at nakapagtapos noong 1898. Maliban dito, nagkamit din siya ng gantimpala sa mga asignatura ng literatura, pilosopiya, musika, at sa lahat halos ng asignaturang kanyang pinag-aaralan. Noong 1898, siya ay kumuha ng pagsusulit sa bar kung saan siya ang nakakuha ng unang pwesto sa lahat ng kumuha ng pagsusulit. Pagkatapos ng pagtatapos ay naging pribadong kalihim siya ng isang mahalagang opisyal na Espanyol na ang posisyon ay medyo katulad ng isang Solicitor General. Noong 1899, ikinasal siya kay Ursula Paez na taga Malabon kung saan nagkaroon sila ng 4 na anak at isa doon si Jose P. Santos. Nang mamatay si Ursula, nagpakasal siya kay Margarita Torralba na taga Malolos noong 1908 kung saan nagkaroon sila ng 8 anak. Maliban sa pagtatrabaho, mahilig rin siyang magbasa ng iba't ibang mga nobelang sinulat ni Juan Valera na isang manunulat na Kastila tulad ng Pepita Jimenez na isang nobela ng pag-ibig. Dahil sa mahilig siyang magbasa, nagkaroon siya ng malaking koleksyon ng mga aklat sa sining at panitikan. Dahil dito ay natutuhan niya ang mga wikang dayuhan tulad ng Latin, Griego, Kastila at Pranses. Maliban sa pagkahilig sa pagbabasa ng mga aklat, siya rin ay nakakitaan ng kagalingan sa pagsusulat na umani pa ng papuri sa ibang bansa tulad ng Algo de Prosa noong 1909 na isang koleksyon ng mga sanaysay at maikling kwento, Literatura Tagala at El Teatro Tagalo noong 1911, Nuestra Literatura noong 1913, El Proceso del Dr. Jose Rizal noong 1914, Folklore Musical de Filipinas noong 1920, Criminality in the Philippines 1903 hanggang 1908, at Fraudes Electorales y sus Remedios. Pinangunahan din niya ang pagsusulat ng mga talambuhay ng mga bayaning Pilipino tulad nina Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Dr. Trinidad Pardo de Tavera, Marcelo H. del Pilar, Ignacio Villamor, at maging ang mga lokal na kasaysayan sa bansa. Ang kanyang salin sa Kastila mula sa Tagalog ng Florante at Laura ni Francisco Balagtas ay itinuring na isang klasiko sa panitikang Pilipino. Dahil sa kanyang mga isinulat ay inirekomenda siya ni Marcelino Menendez Pelayo bilang bagong kasapi ng Spanish Royal Academy of Language, Royal Spanish Academy of Literature at Spanish Royal Academy of History sa Madrid. Matapos ang pagdedeklara sa kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol, itinatag niya at ng kanyang kaibigang si Clemente Jose Zulueta ang pahayagang La Libertad sa Malabon noong 20 ng Hunyo taong 1878. Nagsilbi rin siya bilang miyembro ng Kongreso ng Malolos mula Setyembre taong 1878 hanggang 1899. Sa pagsiklab ng Pilipino-Amerikano noong 1899, kasama siya ni Antonio Luna sa pagtatatag ng pahayagang La Independencia at kalaunan ay naging punong manunulat nito. Sa pagsusulat sa pahayagang ito ay ginamit niya ang sagisag na G. Solon.
Noong 1900, siya ay naging district attorney ng San Isidro Nueva Ecija, at doon din siya naging kalihim panlalawigan. Noong 1902, nahalal siyang gobernador ng Nueva Ecija at muling nahirang noong 1904, siya ang unang gobernador ng lalawigan na nahalal sa demokratikong paraan. Sa huling taon niya sa panunungkulan ay napili siyang miyembro ng Philippine Commission para sa St. Louis Exposition. Matapos ang pagdaraos ng exposition ay nagpunta siya sa Paris na kasama si Dr. Pardo de Tavera. Bukod dito, naglakbay rin siyang mag-isa sa iba't ibang bansa tulad ng France, England, Spain, Italy at iba pang mga bansa sa Europa. Sinamantala niya ang paglalakbay na ito upang masaliksik at makita niya ang mga akdang pambihira at mahahalaga ukol sa Pilipinas, at ang mga ito'y naging bahagi ng kanyang koleksyon ng mga aklat ukol sa Pilipinas. Sa pananatili niya sa Espanya ay naging kaibigan niyang matalik si Juan Valera na nooy nangunguna sa pagkamanunulat sa wikang Kastila. Noong 1906, nahirang siyang piskal ng Bulacan at Bataan. Ang pagkakatalaga niya sa naturang mga lalawigan ang humimok sa kanya na magsulat ukol sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Sa Bataan niya natuklasan ang iba't ibang mga dokumento ng Katipunan na pagmamay-ari ni Emilio Jacinto. Ang mga dokumentong ito ay naging bahagi ng kanyang mga koleksyon. Nanungkulan din siya bilang patnugot ng tekniko ng koanihan ng senso matapos hirangin ni Gobernador General Francis Burton Harrison noong 1918. Dito niya ipinakilala ang kapangyarihan ng pagmamasid. Kalaunan, nagsilbi siya bilang direktor ng Pambansang Aklatan at Museo, na ngayoy National Library at National Museum of the Philippines, noong 16 ng Mayo taong 1925, kapalit ni Dr. Trinidad Pardo de Tavera matapos bawian ng buhay noong 26 ng Marso taong 1925. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nangyari ang pagpapalawak ng Filipiniana Collection ng bansa, kabilang na ang pagkakakuha sa manuskrito ng nobela ni Jose Rizal na El Filibusterismo. Binawian siya ng buhay noong 18 ng Abril taong 1928 dahil sa atake sa cerebral sa edad na 57. Inilibing ang kanyang mga labi sa Manila North Cemetery. Bilang pagkilala sa kanyang mga nagawa para sa bayan, sa bisa ng Republic Act No. 2140 na nilagdaan noong 7 ng Abril taong 1950, ang dating Highway 54, mula Pasay City hanggang Caloocan City ay pinalitan ng pangalan na Epifanio de los Santos Avenue, o EDSA, gayon din ang ilang paaralan, kalye, kolehiyo, ospital at istasyon ng tren. Siya rin ang nag-iwan ng kataga tungkol sa kagitingan ng mga Pilipino. We Filipinos are the most promising people in the world, we have unheard of possibilities, there never has been a people similarly situated. Here we are in the Orient, with our Oriental thoughts and sentiments, but living amidst a civilization more Western than was ever known in the East. The Philippines is the only country where East meets West. The Filipino is a true cosmopolite, from him the world may expect something new and distinctive. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.